Si Alan Peter Cayetano took over the Senate presidency noong May 11. Hindi po ba? Tapos Wednesday last week, tinanggal siya. Doon nga sa Quorum of 12, no? How are you viewing all these developments sa Senado going into the actual Senate impeachment trial? Nagkakagalo sila eh. Parang does this inspire confidence on the part of the House prosecution team or kahit paano mas kinakabahan kayo? Kasi ang gulo-gulo ng mga tatayo bilang huwes sa inyong sa impeachment trial. Alam mo, Christian, sa amin, ang tinitingnan namin dito, ang pinaka-importante dito kung sino ang upong presiding officer. Dahil nandun na nakasalalay kung isustain o hindi isustain yung mga objection. So, let's say for example, may nilatag kami ng ebidensya. At pinayagan na Senate President. So pagka gano'n na mangyayari, maganda para sa amin dahil may maayos yung mga ebidensya namin. Eh paano naman kung lahat ng ebidensya namin ay dinedeny? Ino-objectan tapos i-grant yung objection ng kalaban. So hindi kami makakapag-presenta ng maayos. So napakahalaga sa amin yung upong presiding officer. As you speak, dahil nare-recognize si Sherwin Gatchalian as acting Senate President, so you're not recognizing itong si Alan Peter Cayetano as the presiding officer? Well, pagdating sa presiding officer, hindi kasi clear kung si Senator Gatchalian eh. Opo. Kasi if I remember it correctly, during the last session ng Senado, parang i-amend nila yung Senate rules. And if I remember it correctly, yung amendment nila ay magbobotohan kung sino magiging presiding officer. Unlike in the present rules, no, Senate ngayon, yung maliwanag yung uupo. In so far as halimbawa ang i-impeach ang presidente, maliwanag na ang Chief Justice ang uupo. So other than the president, ang uupo na ay ang Senate President. So ngayon, because of the amendment, so babaguhin nila yan. So ang mangyayari na kung sino ang magbobotohan nila, siya yung upo na bilang na presiding officer. So mangyayari, pwedeng Senate President, iba rin ang presiding officer, impeachment. May epekto po ba ito sa inyong preparation, sa inyong strategy? Kasi May 11, bigla naging Cayetano, nag-take over yung kanyang slim majority at ang tingin ng marami doon, ito yung mga DDS senators. Ngayon, napalitan si Alan Peter Cayetano pero ayaw kilalanin. Paano yung epekto nun sa inyong preparation? Basta't kami tuloy-tuloy lang yung aming operation, nakafocus kami. Dahil ngayon ang pinaghahandaan ng trial order at trial conference. So we hope na in the next few days or in the next few weeks ay mare-resolve itong. So siguro tingnan natin dahil sakasakaling matutuloy yung special session na hihingin ulo. So baka dito resolve ba itong issue dito. Nagkaroon po ba kayo ng concern nung nagpalit ng Senate presidency noong May 11? Inaupo itong grupo ni Alan Peter Cayetano. Well, nung una kasi parang naniniwala pa rin ako. At the end of the day, siyempre, yung mga kagalang-galang natin senador, kung ano yung para sa bayan, yung nasa isip nila, kung ano yung magaganda. Pero siyempre, maalis na ang ilan sa mga kasama natin ay may mga nag-aalinlangan dahil kung titignan mo yung chronological of event, tuwing may mangyayari, halimbawa, May 11, ito yung panahon na nagbutuhan kami. Kung maalala ninyo, doon naganap yung pagpapalit ng
liderato sa Senado. After a few days, nung dadalhin na yung articles of impeachment sa Senado, nagkaroon din ng kumusyon kung saan dito nagkaroon ng according to them, na atake or nagkaroon ng barilan sa Senado. So nawawala yung focus dito sa impeachment. So nagkakaroon ng ibang naratibo. So hindi mo maalis sa amin na may mga ganitong concern kami na baka mamaya ay ito ay ginagawa para magbago ng naratibo o malihis yung atensyon ng ating mga kababayan. Ano pong sa tingin ninyo? Sa tingin, hindi mo maalis sa amin na So, siyempre, nandoon yung ganung agam-agam. At ito nga, recently, kung kailan medyo uusan na sana, iba na naman nilalabas silang naratibo ngayon. Ito yung mga 18 Maris naman ang mga nilalabas nila. So, ang daming mga nangyayari, ang daming ganap. Kaya hindi mo maalis na may mga intention talaga na magbago ng naratibo at kalimutan itong impeachment. Oh, tsaka yung kanina po sa kanyang press conference, ang sinabi ni Alan Peter Cayetano, meron dalawang Senado, yung isa Senate of the Republic of the Philippines at yung isa Senate of Malacanang. Yun pa lang, ang tagal niya nang pinupush yung narrative na yan na hindi raw independent yung Senado pag hindi siya yung yung Senate President. Pag under Sherwin Gatchalian. Ang problema dyan, baka may mga maniwala at meron pa palapit na impeachment trial. Hindi po ba? O isipin ng mga tao, teka, hawak pala ni Marcos ito. So kahit ano pala ilabas sa ebidensya rito, talagang sasamain yung vice presidente. Kayo po, ano pong tingin niyo ron doon sa ganung portrayal? Well, kami kasi ang nais namin mailabas yung ebidensya. So, unless and until hindi may lalabas sa ebidensya, paano mo sasabihin na talagang accountable ang ating vice presidente? Dapat nga, mas maganda kung talagang wala namang kasalanan. Hayaan nila kami mailabas lahat ng ebidensya. Maraming tao ang nanonood dito at tingin ko naman makikita yan ng taong bayan. Mahalaga na makita yan ng taong bayan nang makapag-desisyon sila kung talagang guilty o hindi naman ating vice presidente. Okay. Bilang panghuli, Congressman, naka-break kayo ngayon po, no? Pero I know walang break sa inyong preparation. Pero can you give us an idea of how intensive the impeachment prosecution team's preparation is? Araw-araw. For instance, how many hours do you spend preparing for this upcoming trial po? Well, kami naman kasi sa prosecution ay nagkakanya-kanya kami ng mga articles. Ito yung hinati-hati namin at ang bawat isa sa amin ay pinag-aaralan yung 9 tasks. So dito tingnan din namin lahat ng mga pwede namin legal obstacle na kakaharapin, yung mga possible objections na harapin. So lahat po yan ay ginagampanan namin para maipakita naman natin sa taong bayan kung ano yung hawak natin na ebidensya. Kumusta po yung pressure on your part? Kasi I understand, kahit mga abogado kayo, syempre lately nakatutok na kayo sa legislation. So hindi na nakakapag-practice. Pero pagdating doon sa impeachment trial, kakaharapin nyo yung mga talagang batikang mga abogado na ito yung ginagawa ng matagalang panahon. Hindi po ba? Tapos baka laban nyo rin ibang mga senator judges, di ba? Baka makalimutan na judges sila, umakto bilang mga abogado rin, di ba? Paano po kayo nagpe-prepare doon? And how's the pressure? Matindi yung pressure. Dahil kagaya mo na sinabi tama naman kayo, kagaya ako, years na ako na walang practice. So, yung kakarapin namin halos umaga tanghali gabi. Yan na yung kanilang ginagawa. Kaya yung pressure na doon na at makikita natin ngayon medyo magulo sa Senado at marami sa kanila namang nag-signify na kumbaga regardless ng ebidensya
nandoon sila sa panig ng presidente. But at the end of the day, tayo umaasa tayo na mananaig pa rin yung kanilang pagmamahal sa ating bayan. At siyempre, siguro, ang gusto rin nila ay makita ang katotohanan. So, mangyayari lamang yan kung bibigyan nila kami ng pagkakataon na mailatag ang mga ebidensya ng bawat article na aming ipipresenta. And how are you looking at the diminished number of senators or senator judges? Kasi si Bato nagtatago. Jingo Estrada nakakulong dahil sa kasong plunder. Baka meron pang ilang makulong po. Siyempre, kailangan nyo pa rin 16. How do you see that? Ngayon, as we speak, 22 senators. Well, medyo tall order. 16 ang talagang pag-uusapan natin. Lalo pat ngayon, medyo talagang halos dikit bilang, dalawa. So yung makausad nga ng 13-14 parang hindi ganun kadali. But we are still hoping that at the end of the day, makikita pa rin nila kung ano yung katotohanan. Dahil dun sa mga impeachment naman ay nagsimula na medyo manipulero. But sa dulo, nakakuha rin ng numero. So we hope na ganito rin ang mangyari dito.